Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa physical learner. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ay tungkol sa physical learner, partikular na sa challenges of being a physical learner. Makailan lang ay tapos ko nang ibahagi ang intrapersonal learner, naturalistic learner, verbal linguistic learner, interpersonal learner, spatial visual learner, at pati na rin ang bodily kinesthetic learner. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye. Pag sinabi nating intrapersonal learner, sila ang mga individual na magaling mag-control ng emotion. Sila ay magaling din sa self-reflection. Pag naman naturalistic learner, sila naman ang mga individual na mahilig sa outdoor activities. In terms of identifying different types and kinds of animals and plants, masasabing magaling din sila. Sila ay maaaring tawagin bilang nature smart. Ang sumunod naman ay verbal linguistic learner. Sila ang mga individual na magaling sa wordings. Kaya nilang masabi into words ang kanilang thoughts. Sila ay mahilig sa poetry at journalism at sila ay tinatawag din bilang word smart. Ang next naman ay interpersonal learner. Sila ang mga individual na magaling makisalamuha, mahilig sila makipag-socialize. Sila ay tinatawag din bilang people smart. Ang sumunod naman is spatial visual learner. Sila ang mga individual na masasabing artistic. Sila ay may talent sa photography, painting, and sculpting. Ang sumunod naman ay bodily kinesthetic. Sila ay mahilig sa TikTok dahil sila ay marunong at magaling sumayaw. Sila ay mahilig sa sports at sila ay maaari ding tawagin bilang body smart. Ngayon, dadako na tayo sa challenges of being a physical learner. As a physical learner, you may face a few struggles. Una, you don't concentrate much when learning depends on listening, reading, or writing. Sumunod, you get bored quickly. Ikatlo, you can't spend a long time sitting to study. At ikaapat, people around you might get too distracted because you move too much. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Challenges of being a physical learner. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!